Hi mga kaibigan, mga kapatid. Mapagpalang araw ng Biyernes sa inyong lahat at nasa ika-28 araw na tayo sa buwan ng Hunyo. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay at magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 4. Dito sinasabi kung sa paanong paraan na si Jesus ay pinagaling niya yung isang taong may sakit. At hinawakan ito ni Jesus at gumaling siya. No? Nakatawag pansin yung sinabi ng isang tao, gusto kong gumaling ako. No? At sabi ni Jesus, gusto ko. No? Ang sabi pala ng bata, Lord, if you wish, you can make me clean. No? Ito pala. Kung gusto mo, pagalingin mo ako. Pero sabi ni Jesus, gusto ko. Kaya hinawakan niya. Kaya mga kapatid, kung titingnan natin, no, itong ating mga kamay ay napaka laki ng kanyang tulong at ito ay nagbibigay ng kagalingan, yung ating paghawak, nagbibigay ng kaginhawaan, nagbibigay ng pagtitiwala. No? Ibig sabihin, hawakan mo at iganon, no? Nagpapakita na narito lang ako, hindi kita pabayaan. Kaya kung titingnan natin yung ating mga kamay, sana gamitin natin sa mabuting paraan. Huwag natin gamitin ito sa pagbibigay ng pasakit sa ating kapwa. Huwag natin itong gamitin sa kasamaan. Sana ingatan natin ang mga biyayang binigay sa atin ng Panginoon. Tumawag tayo sa Kanya. Pinagaling ni Jesus ang isang bata, ang isang taong may sakit sa pamamagitan ng paghawak. No? So siguro kung titingnan natin, no, ngayon napakalawak na ng batas, no, sa paghawak, sexual harassment, kung ano pa. Siguro gamitin lang sa paghawak sa kamay, paghawak dito sa balikat, sa ulo, at tingnan ng mabuti na yung intensyon ay hindi masama. So siguro nagpapakita lang na malaki ang tulong ng ating mga kamay na ito sa pagbibigay ng assurance, sa pagbibigay ng panalangin. Huwag natin kalimutan na maging instrumento tayo ng kagalingan sa bawat isa. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging mabuti at maging instrumento ng kagalingan ng bawat isa, lalong-lalo na sa mga kapatid namin may sakit, na yung presensya mo ay maging matibay at maging malakas sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagpapalaga sa bawat isa. Amen.